nga ba ang kailangan para sa isang sulit na biyahe? Yung tipong marami kayong magkakaibigan para i-enjoy ang sulit na bakasyon. Samahan nyo kami at i-explore ang mga sikat na pagkain sa Santa Cruz, Marinduque. Ang provincial island ng Marinduque ay may sari-saring bansag gaya ng klima ng iba't ibang probinsya tulad ng Masbate, Romblon, Iloilo at Mindoro. Sinasabing hugis puso rin ang mapa ng Marinduque. Isa sa mga dinadayo at kinakainan dito sa Santa Cruz, Marinduque ay ang karinderya ni Kuya Marvin. Ako si Marvin Pakaigi, taga Tayabas, Quezon. Napalipat ako dito sa Marinduque nung bali 10 years na kami dito nakatira. Bali, nagsimula yung aming tindahan. Nagsimula ako sa 2 ulam lang. Kasi akala ko hindi mabibenta yung mga ulam dito. Kasi nung una, ayoko sana pumunta dito kasi wala ibang trabaho dito sa Marinduque. Kailangan lang pala dito, sipag lang, tiyaga. Nagtinda akong ulam. Dati, 2 lang. Naging 8. Yun, nagpatuloy-tuloy na. Malakas siya pag may pasok. Bukod sa pagkakarinderya, may iba pang pinagkakaabalahan si Kuya Marvin. At ito ang pagtatanim ng mga gulay na nakakatulong din para sa kanyang karinderya. Bale, yun nga, Monday to Friday, nagtitinda ako ng ulam. Sabado at Linggo, doon naman ako sa bukid. Kasi dito, kailangan maging masipag ka. Yung mga tinatanim ko, na pwede din naman natin na magamit sa tindahan ng ulam. Kasi puro ito mga gulay. Kasi dito sa Marinduque, pag galing ng kabila, dito, mahal na siya. Kaya kailangan natin magtanim para may extra tayo ding income kung magandang tubo niya. Dito nga, sinabi ni Kuya Marvin kung bakit nga ba iba ang lasa ng kare-kare ng Marinduque sa ibang mga lugar. Tulad nga ng nasabi, yung kare-kare dito, saka yung kare-kare sa kabila, sa Maynila o Quezon, ano siya, yung may peanut siya. Dito, yung kare-kare dito, may puso siya at may dugo siya. Yun ang best seller din dito sa Marinduque. Sa mga nanonood sa akin, masasabi ko lang, pagpatuloy nyo lang kung ano yung gusto nyo sa buhay. Huwag tayong maging tamad. Pag may oras pa, gawin na para makatulong na rin. Dumako naman tayo sa isa sa mga sikat na bake shop dito sa Santa Cruz, Marinduque. Onting lakad lang mula sa simbahan ng Santa Cruz ay matatanong mo na ang Robby's Bake Shop. Pagpasok mo pa lang ay maaamoy mo na agad ang bago nilang luto tulad ng cake, cookies at iba pa. Na talaga naman ay kapag tiningnan mo ay tsak na matatakam ka. Itong business started like around 15 years and more. I'm not quite sure kasi actually dun lang din ako nag-stay sa Manila. Recently, pandemic lang ako umuwi ng province. Pero yun, mga ganun na siya. Robby's Bake Shop pa lang that time. And then 2 years ago lang nag-open yung restaurant namin, yung Robby's Diner. Pero yung bake shop yun talagang original. And yung owner talaga is my mom. So actually, I'm a dentist. So hindi talaga ako nag-aral ng business management and such. Pero sa influence niya, and actually family business siya before. So ayun, natutunan ko na rin mag-business and na-enjoy ko na rin siya at the same time. So yung bake shop is my mom talaga yung nagmamanage and yung owner. And yung restaurant is sa akin. Sa bake shop actually, super dami kasi naming products sa bake shop eh. So actually sumikat kami sa roll cake, chiffon cake, and also nagko-customize din kami. So dito sa province, yun kasi medyo trend, like yung mga customized na affordable. So ayun, and then later on, nagkaroon na rin kami ng breads and then pastries, and then yung pinaka-last inintroduce namin is yung mga local products from our province, from Marinduque.
So ngayon titikman natin yung bestseller ng Robis Dina. Sarap! Mukhang hindi naman halata sa pagkagat mo yung sarap, kaibigan. Pagkatapos sa masarap at malambot na roll cake, isang sakay ng tricycle mula sa bayan ng Santa Cruz ay mararating na natin ng isa sa mga sikat na gumagawa ng bukayo dito sa Barangay Tawiran. Itong paggawa ng bukayo, mas madali ang kita. Pag nakaluto ka, madaling ibenta. Nagumpisa ito sa nanay ko. So, nung habang lumalaki ako, naisip ko, mas maganda palang kita dito. Bale, 5 years na akong gumagawa nito. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-mix yung pinakambukayo making. Ang una, isasalang ito, tapos ilalagay dun sa kawali yung buko. Pagkatapos, isasama mo na rin yung sugar and then yung gatas. Ang masasabi ko dito sa bukayo namin, may kasamang pagmamahal ang pagluto nito, kaya maraming kumakain, masarap. So, masasabi ko lang dito, kakaiba ito kasi ito, wala pang gumagawa ng kinakayod siya ditong ganito. So, yung iba, basta niluluto lang nila. Isa nga sa mga teknik na ginagawa ni Ate Normita ay ang pagdiin niya sa bukayo para daw mas mabilis ito tumigas. O di ba ang galing? Mula sa pagkuha ng buko, initak, kinayod, nilagay sa malaking kawali, nilagyan ng asukal, gatas at hinalo. Sabi nga ni Ate Normita, sinasamahan niya ito ng dedikasyon at puso sa paggawa. Kaya naman mas sumasarap ito at hinahanap-hanap ng tao. Ang masasabi ko lang, tiyaga lang. Huwag kayong susuko kahit anong pagsubok ang dumating. Ang importante dito, dedication kayo sa ginagawa ninyo. Pagdating naman sa merienda o sa iba ay ginagawang pang-almusal, ang suman na ito ay isa sa mga sikat at masarap na gawa dito. Onting lakad lang mula sa gumagawa ng sikat at masarap na bukayo, ay mararating mo na ang bahay ni Nanay Susan. Nagsimula sa pag-iinit ng palaspas, paghiwa at pag-alis ng matigas na parte, hanggang sa pagbuka nito, ay maaari mo nang ilagay ang iyong mainit na malagkit. Sinasabi nga ng karamihan na namimili dito na sobrang masarap talaga gumawa itong si Nanay Susan ng kanyang gawang suman. Kinaibahan nito sa ibang mga lugar na gumagawa ng suman ay ang pagsiksik niya ng malagkit para kapag tinanggal mo na ang balat ay hindi agad ito basta-basta napuputol at nasisira. Hindi 10 taon na din nagawa ko ito. Nung mag-asawa lang ako. Nagbukayo ako din nung nag-aaral pa ako ng mga bata. Tapos ito ang kasunod. Iba yun, sumang ko sa kanila. May natalian ng straw ito sa din, sa ganitong dahon. Hindi ako nagamit ng ibang pampanan. Ito ay may gata, may asin, konti lang asin. Tapos haluin sa kawa. Iba din talaga kapag sinasamahan ng pagmamahal yung ginagawa mo. Talaga namang hahanap-hanapin at babalik-balikan ng mga tao. Maraming salamat Nanay Susan sa pagturo at pag-inspire sa amin. At syempre, ang pinakahuli sa lahat ay ang pag-celebrate ng mga masasayang kaganapan dito sa Santa Cruz, Marinduque. Isang malaking pasasalamat na maranasan ng ganitong mga kaganapan. Dahil bilang mga estudyante, ay nabigyan na kami ng experience na talaga naman ay di namin makakalimutan. Maraming salamat Marinduque sa mga mauuwi naming kaalaman at sa inyong mainit na pagtanggap. She's like such a light. It's good. Something about it changed my state of mind. I've been redesigned.